Hallelujah, 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 Hallelujah. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kaniyang ginamot. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kaniyang mga alagad ay tumawid ng lawa at pagdating sa Genezaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay sa mga higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalitaang naroon siya at saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kaniya na pahipuin sila kahit man lamang sa palawit ng kaniyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Muli po nating narinig sa Ebanghelyo ang mapaghimalang pagpapagaling ni Jesus Nazareno sa mga taong may iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Isang patunay lamang ito na wala siyang inaksayang pagkakataon habang siya ay nasa mundo. Siya ay nagpagaling ng mga may sakit at pinalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Pagmasdan ninyo, bawat araw, bawat minuto, at bawat segundo, ginamit ni Jesus Nazareno ang mga ito ng makabuluhan. Wala siyang inaksayang sandali o pagkakataon. Ibinuhos niya ang lahat, hindi para sa kaniyang sarili, kung hindi upang maranasan ng tao na kasama natin ang Diyos. At kapag kasama natin ang Diyos, napupuno ang ating buhay ng kaginhawahan at pagpapagaling. Balikan natin ang sinabi sa huling bahagi ng Ebanghelyo. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran,
ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa Kanya na pahipuin sila kahit man lamang sa palawit ng Kaniyang kasuotan. At ang lahat ng makahipo nito ay gumaling. Kaya nga kapag tayo ay bumibisita at pumupunta sa pambansang dambana ni Jesus Nazareno, ay hindi pwedeng hindi tayo dadalaw at ihipo sa kaniyang imahe. At alam naman nating hindi imahe ang ating sinasamba, kung hindi ang tunay na Diyos sa kaniyang espiritu at katotohanan. Hindi ang rebulto o imahe ang sinasamba natin, kung hindi ang katotohanang kinakatawan nito, na minsan sa kasaysayan ng tao, may isang haring kakulay natin na hindi natakot akuin ang kasalanan ng mundo upang sa krus ng kaniyang kamatayan ay masakit tayo. Kung sa panahon ni Jesus, nahipo nila mismo ang kaniyang kasuotan, sa kasalukuyang panahon, hindi ang mga damit ng imahe ang nagpapagaling, kung hindi si Jesus mismo. Sa pamamagitan ng mga damit na ito na ating pinalangin at ipinabanal, tayo ay nagtitiwala kay Jesus Nazareno. Sa tuwing hinahawakan at inahaplos natin ang kaniyang imahe, pinabalikan natin ang mga naganap sa Ebanghelyo. Sinasabi natin, 2,000 taon man ang nakakalipas noong dumating si Jesus sa mundo, hindi naglaho ang kaniyang alaala ng pagpapagaling. Hindi nasayang ang bawat segundo at minutong inilaan niya sa mga may sakit. Dahil hanggang sa kasalukuyan, inaalala natin ang kaniyang banal na awa at habag. Hanggang sa kasalukuyan, hindi tayo nagdududa na siya ang tunay nating Panginoon at dakilang manggagamot, na hanggang sa ngayon, buhay na buhay ang alaala ni Jesus Nazareno. Alaala ng kaniyang awa at pagpapagaling. Mga kapatid kay Kristo, ang paanyaya sa atin sa araw na ito, kumapit tayo sa Panginoon. Hindi ang imahe ang nagpapagaling, kung hindi ang katotohanang nakapaloob sa mga imahe na ating hinahaplos, na ang tunay nating kinakapitan, hindi ang kahoy, kung hindi isang buhay at dakilang Diyos, dakilang tagapagligtas, at dakilang manggagamot. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.